For today's story, we have this one from Darna Books, si Junjun noong bago ideklara ang batas militar, kwento ni Ogie Rivera at guhit ni Brian Ballesteros. Lagot ka ngayon sa akin, bulong ni Junjun sa sarili habang maingat nitong inaasinta ang yuping lata ng Liberty kondensada na makisig pa ring nakatayo sa gitna ng mainit na kalsada. Sa kabilang banda, balisa ang mga mata ni Danny. Ang pawisang taya. Halos walang namang kalinag-tinag ang iba pang mga bata. Alam nilang lahat ng tsinelas ay naipukol na sa latang pinupunteriya at ang nag-iisang pamato na lang ni Junjun ang tangi nilang pag-asa para ito mapatumba. Junjun, ang tsinelas ko! Biglang dumagundong ang boses ni Jaime, ang binatilyong kuya ni Junjun. Ba't ba ginamit mo namang pamatoy ang tsinelas ko? Ang kulit mo talaga eh. Naghagikikan ang mga bata. Maliksing nakailag si Junjun sa paparating na kutos ng kuya niya. Kuya, huwag ka nang magalit. May agimat kasi tong tsinelas mo sa tumbang preso, paglalambing ni Junjun. Anong agimat? Tingnan mo, kuya. Kahit upod na tong tsinelas mo, malaki naman. Kaya madaling makapagpatumba ng lata. Patuloy pa ni Junjun. Basta. Wag na wag mo nang pakikialaman ang tsinelas ko ha. Nahuhuli tuloy ako sa mga lakad ko. Akin na nga yan. Tela na yuping lata ang nguso ni Junjun habang sinusundan ng tingin ang papalayo niyang kuya. Lakad? Lagi na lang may mga lakad ng kuya Jaime niya. At ang mas nakakaasar, lagi na lang siyang hindi kasama. Bakit kaya ganoon si kuya? Naisip niya, laging bugnutin. Dati-rate, kahit saang lakad, lagi silang magkasama ng kuya niya sa paglalaro ng syato. Paglalakwat siya sa perya, panonood ng TV mula sa pintana ni Naaling Gloriang subasta, at maging sa pamumulot ng malalaking tipak ng tira-tira na itinapon ng isang pabrika ng candy sa bakanting lote ni Mang Oteng Hubad. Pero mula nang mamasukan sa pabrika ng sapatos ang kuya niya, lagi na lang itong may mga sariling lakad. Bihira na rin silang magkita. Kung mag-abot man sila sa bahay, lagi na lang itong pagod at tela wala ng lakas na makipaglaro sa kanya. Ganoon talaga anak. Naghahanap buhay na kasi ang kuya mo, paliwanag ng nanay niya. At saka nagbibinata na siya, kaya't marami na siyang pinagkakaabalahan. Naisip ni Junjun, ano kayang pinagkakabalahan ni Kuya Jaime? Saan kaya yung mga lakad niya? Bakit ayaw niya akong kasama? Maya-maya, nabuo ang isang pasya sa mapaglarong isip ni Junjun. Bukas na bukas din, susundan ko si Kuya. Kinabukasan, madiling araw pa lang, ay bumili na si Junjun ng pandesal. Ipinagtimpla rin niya ng kape ang kanyang kuya. Kuya, ito nga pala ang tsinelas mo. Malaanghel ng ngiti ni Junjun. Agad na sinalat ni Jaime ang lieg at noo ng kapatid. Wala ka namang lagnat. Ba't parang ang bait-bait mo ngayon? Biro niya. Mabilis na tinungga ni Jaime ang kape. Nay, mauna na po ako. Paalam nito habang subo-subo ang isang maliit na pandesal. Junjun, huwag kang masyadong makulit ha, sabay kusot sa maikling buhok ng kapatid.
Nagbilang muna ng 1 hanggang 10 si Junjun bago siya lumabas ng bahay. Pagkatapos noon, tela kuting siyang bumuntot sa kanyang kuya sa mga pasikot-sikot na kalye at eskinita. Di nagtagal, nakarating sila sa pabrikang pinapasukan ng kuya niya. May welga pala rito. Nagtipon sa labas ang mga manggagawa. Nagtayo ng mumunting tolda at nagpaskil ng iba't ibang mga placard at karatula sa may tarangkahan. Kitang-kita niya ang kanyang kuya Jaime. Nakipagkamay, nakipag-usap, at tela nakipagbiruan pa sa mga kasamahan niyang mas matatanda sa kanya. Sila na pala ang mga gustong kasama ni kuya ngayon, naisip ni Junjun. Maya-maya, natanaw niyang papaalis na ang kuya niya at ilang mga kasama. Lahat sila ay may dala-dalang mga pulang bandera. Saan naman kaya ngayon ang lakad nila? Naglakad sila ng naglakad sa matinding sikat ng araw hanggang makarating sila sa Mendiola. Kasalukuyan pa lang may rally. Nanlaki ang mga mata ni Junjun nang makitang punong-puno ng mga tao ang kalsada. Naglipa na rin ang iba't ibang mga bandera at telang may nakasulat na mga pulang letra. Ibagsak, Marcos, Diktador, US, Imperialismo, Salot ng Mundo. May mga nagsisigawan din ng makibaka, wag matakot. Habang nakatikom ang mga kamao at tela sumusuntok pa itaas. Sa labis na pagkamangha sa mga pangyayari na wala tuloy sa paningin ni Junjun ang kuya niya. Nagpalingalinga si Junjun. Panay hindi niya kilala ang mga pawisang mukha sa paligid niya. Kuya, Kuya Jaime, ang paulit-ulit niyang sigaw. Ngunit nalunod lang ang boses niya nang nakabibinging sigawan at kantahan ng mga tao. Nagpumilit siyang sumiksik upang hanapin ang kuya niya, ngunit ang natanaw niya ay barikada ng mga mamang may makikintab at bilugang mga sombrero. Walang ano-ano'y may narinig siyang mga putukan. Nabulabog ang mga tao. Nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Naitulak si Junjun sa may bangketa. May nagliparang mga bato. May mga boting nabasag. May puting usok din na kumalat sa buong paligid. Tila maanghang pa ang mga usok. Mahapdi sa mga mata. At nakauubo. Sa magkahalong takot at pagkalito, gumapang si Junjun at nagtago sa ilalim ng isang pulang telang nakalugmok sa kalsada. Dinig na dinig pa rin niya ang mga sigawan at putukan. Bigla ring nag-amoy gasolina ang hangin. Maya-maya, may naramdaman siyang lagaslas ng tubig sa likod niya. Pero alam niyang hindi ulan yon, dahil ang naririnig niya ay tunog ng hose ng bumbero, tulad noong minsang nagkasunog sa looban. Di nagtagal, unti-unting tumahimik ang buong paligid. Pagbilang ko ng 10 at saka ako lalabas dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagulantang si Junjun sa eksenang tumambad sa kanya. Wala nang katao-tao sa basang kalsada. Ang naiwan na lang ay mga bato, basag na bote, mga placard, mga tela, at mga tsinelas. Sandamukal ang mga tsinelas. Para bang may libo-libong taong naglaro doon ng tumbang preso. Napansin niyang nawawala ang kanyang kanang tsinelas. Kaya't sinubukan niya itong hanapin sa mga nakabulagtang tsinelas sa kalsada. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Ang paborito niyang pamato at hindi siya maaring magkamali, ang kaliwang tsinelas ng kuya niya.
Nang gabing iyon, matyagang naghintay si Junjun sa Kuya Jaime niya, ngunit hindi ito umuwi. Halos dasalan na ng nanay niya ang lumang transistor habang hinihintay ang balita tungkol sa raling naganap. Kinaumagahan, dumating sa bahay nila ang mga kasamahan ng kuya niya sa pabrika. Ayon sa kanila, isa raw si Jaime sa mga bigla na lang nawala. Matapos bulabugin ng mga Metrocom ang rally sa Mindiola. Wala raw silang balita kung saan na ito napadpad. Maaaring nakulong, maaaring nagtago, walang nakakaalam. Napahagulhol na lang ang nanay ni Junjun habang mahigpit ang yakap sa bunsong anak. Nagpasya ang nanay ni Junjun na bisitahin nila ang iba't ibang mga kampo ng militar. Doon, ipinagtanong nila kung napasama ba sa mga nakulong ang kanyang kuya Jaime. Ngunit, wala silang nakuhang kasagutan. Lumipas pa ang ilang araw, linggo, at buwan. Ngunit, hindi pa rin umuwi ang kuya ni Junjun. Nay, kung nakita ko sana si kuya na isama ko siyang nagtago sa ilalim ng bandera, panlulumo ni Junjun. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Buntong hininga ng nanay niya. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Uuwi rin ang kuya mo. Sa paglipas ng mga araw, bihira nang makipaglaro si Junjun ng tumbang preso. Nagbebenta na kasi siya ng dyaryo sa umaga at nilagang saging na saba sa hapon. Noong mga panahong iyon, nagkasunod-sunod pa ang malalaking rally at kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kahit tutol ang kanyang nanay, lihim pa ring dumadalo sa mga ito si Junjun. Nasuot-suot ang kaliwang tsinelas ng kuya niya. At siya nagtatapos ang ating kwento. Ingat! Paalam!